Kwento ni Rodolfo sa mahigit isang taong pagsasama ni na Kimberly at Edson. Ni minsan hindi raw nagdulot ng problema si Edson sa kanilang pamilya. Tahimik yung tao eh. Hindi siya palaging magsalita. Ang gagawin niya kung nanggaling siya sa uncle niya kasi nagtrabaho siya doon, mag-bless siya sa akin. Mabait siya ng tao. Tingnan mo to, may dala ko para kay Maya. Pero sa investigasyon ng Don Carlos Municipal Police, lumalabas na posibleng muling bumalik sa paggamit ng iligal na droga si Edson. Sabi ng magulang ni yung nanay ni Edson na bumalik daw siya. Umamin si Edson na bumalik daw siya sa kanyang bisyo. Pahayag ng ina ni Edson sa mga pulis, 3 araw bago mangyari ang krimen, nakatulala lamang daw si Edson at hindi makatulog. Yung mga ilang weeks na, nalatan nila na palaging tulala. Ano na naman nangyayari doon sa asawa mo? Bakit ayaw pumasok? Nag-away na naman ba kayo? Hindi naman po. Pero 3 araw na pong ganyan yan eh. Hindi po natutulog. Ano? Huwag mong sabihin gumagamit na naman yan. Uy, ano pinag-uusapan niyo dyan? Dahil dito, naisipan daw ng ina ni Edson na tinawag naming si Doray na muling ipasok sa rehabilitation center ang anak. Anong tulong? Anong tulong pinagsasabi niyo? Rehab? Rehab ba tulong? Hindi ko kailangan na rehab, di ko babalik dun! Di ko babalik sa rehab! Yun, nakapag-desisyon sila na obserbahan siya ng 4 na araw para ibalik na sa rehab yun. Pero sa kasamaang palad, bago pa man maibalik sa rehabilitation center si Edson, isang malagim na krimen pala ang mangyayari. Teorya ng Don Carlos Municipal Police, posibleng inakala ni Edson na dadalhin na siya sa rehabilitation center, kaya kinuha niya ang anak na si Maya at dinala sa bahay ng kanyang tiyuhin sa Purok Siam. Natakot si Edson na kunin yung bata sa kanya, ilayo yung bata sa kanya. Kasi may plano na yung magulang na ibalik siya sa rehab. Matapos ang kanyang klase, nagtungo si Kimberly sa bahay kung saan naroon ang kanyang mag-ama. Wala pang 2 o'clock, gusto niya mababalik siya sa pag-aaral. Gusto niya ipadidi ang bata sa hindi pa siya pumunta sa aralan. Nung pumunta ka sa eskwelahan, dinala ko na siya dito. Sige. Okay na, padididahin ko si baby. Bumalik ka na sa eskwelahan. Dito na raw nagkaroon ng pagtatalo ang magkasintahan. Gutom yung anak mo. Ano bang problema mo? Padididahin ko lang. Sinabi nang umalis ka, di ba? So hindi binigay ni Edson. Ang ganyan, hindi niya binigay. Si Kimberly tumatawag sa mama niya, yung misis ko, "Ma, pumunta ka muna sa bahay dito, ma." Kasi si Edson, hindi niya binigay ang bata. So pumunta ang mama niya doon.